Pilipinas, sa kapapasok lamang na balita, patay ang 4 na katao sa nangyaring pamamaril sa harap ng Barangay Hall ng Salitran 3 sa Dasmariñas sa Cavite. Ayon sa Dasmariñas Police, nangyari ang pamamaril habang nagsasagawa ng flag raising ceremony kaninang umaga. Dead on the spot ang punong barangay, 2 kagawad at ang mismong suspect na nagbaril sa sarili. Sa ngayon, sarado muna ang barangay hall at wala pang abiso kung kailan ito muling bubuksan sa publiko. Samantala, muling ipinatupad ng MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang pangunahing kalsada sa National Capital Region simula ngayong araw ng Lunes. At sa unang araw ng pagbabalik nito, kapansin-pansin na di umano ang mas disiplinadong mga motorista. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Umarangkada na ngayong araw ang pagbabalik ng implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa pag-iikot ng DZRH News sa EDSA, mas maraming motorista ngayon ang sumusunod sa mga road marking. Bukod dito, ilang lugar din sa EDSA na karaniwang may nakataong traffic enforcers ang wala na ngayong nakapwesong tauhan ng MMDA. Ayon sa kanilang chairperson na si Attorney Romando Artes, malaking tulong ang pagbabalik ng NCAP dahil mula noong lagyan ito ng temporary restraining order noong 2022, mula sa 9,000 traffic violations na naitatala kada buwan, dumami ito sa higit 40,000. Sa ilalim ng bagong NCAP, gumagamit na ng mga CCTV camera at artificial intelligence para hulihin ang mga sasakyang lumalabag sa batas trapiko, saka ito dadaan sa pagsusuri at validasyon sa MMDA Command Center. Kahit po kami ay gumagamit ng AI, meron pong automatic review. In fact, kanina po, tumalik po ako doon sa aming command center at tiningnan ko, meron na po in 1 hour, may na-capture po sila na I think 399 violation. Marami na AI. Tapos po, ang na-reject po ay 100 mahigit. Para sa mga motoristang mapapatawa ng violation, maaari aniyang itong i-contest sa pamamagitan ng pagpunta sa official website ng MMDA at saka sila padadalhan ng kopya ng footage kung bakit sila hinuli. Paglilinaw pa ni Artes, hindi kailangan magbayad muna ng multa para sa mga motoristang nais i-contest ang kanilang violation. Kaugnay nito, pinag-iingat ang MMDA ang mga motorista laban sa mga scam. Well, may mga bayad center po, tsaka land bank ang amin pong accredited. At yan naman po ay nakapost sa aming website kung paano babayaran. Ang maglalabas din po kami ng mga advisories at mga measures para po maiwasan yung scam. Kung matatandaan niyo po, mga 6 months ago, 12 years ago, dahil pong nabiktima na may huli ka sa ganito, click mo yung link, doon ka magbabayad. Kami po sa MMDA, hindi po kami magpapadala ng link through text or through email kung saan kayo magbabayad. Nakapost lamang po yan sa website, doon po kayo pupunta lang. Wala po kaming ipiapadala na text na link kung saan kayo magbabayad. Sa ngayon, tanging sa mga kalsadang nasa jurisdiksyon ng MMDA lamang umiira lang NCAP. Pero sa kabila nito, may paalala ang MMDA sa lahat ng mga motorista. Regardless kung may NCAP or wala, di ba po dapat ang mindset ng ating mga kababayan ay hindi ako magbabiolate ng traffic rules para hindi ako matikitan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging tensyonado naman ang pagharang ng ilang residente sa nakatakdang demolisyon ng nasa humigit kumulang 100 kabahayan sa may haligi sa Tondo, Maynila. Giit ng pamunuan ng kapitbahayan, iligal ang nakatakdang demolisyon dahil 2023 pa raw nang ibasura ng korte ang writ of execution ng mga bagong may-ari ng lupa. Ang mga pinakahuling balita ihahatid ni Boy Gonzales. Boy! Go ahead, Boy. May tatlo, may apat na yung mga residente ng may haligi ang inaresto ng mga polis
sa kasagsagan kanina ng tangkang papasukin na ng mga police at demolition team itong gate ng may halige para i-demolish yung nasa 100 bahay. At 4 na lalaki yung inaresto at dinala sa presinto at kanina nagkaroon ng matinding tension dito sa mismong gate dahil sa umaalma ang mga residente. Hindi nila magbuwag-buwag ng mga police at demolition team itong pinaka-gate na hinarang ng mga residente gawa sa bakal itong gate at nilagyan pa nila ng mga kalso at mahinaranan pa ng mga bakal para hindi makapasok ang mga police at mga demolition team. Ang yung mga residente dito sa barangay 262 at 264 sa Tondo dahil sa umanong illegal na demolition sa kanilang mga bahay. Yung lalo-lalo na yung kato nitong may halige at pasangkay at kagabi pa lamang ay pagdamag na nagbantay ang mga residente. Tabi lamang to na Metropolitan Medical Center. Nasa target na i-demolish 100 bahay at katumbas ito ng 4 na ang pamilya o higit sa 1,000 individual ang kapag natuloy na itong demolition. Ulo ng kapitbahayan na may halige neighborhood association pag-aari ng Senyora Victoria Linchauco. Ang lupa na kinatitira ng kanilang mga bahay at ang ilang sa kanila ay dekada na sila nakatira dito. Nagulat na lamang sila ng may iniahay na demolition na order mula sa korte kung saan nabili ng na ang lupa ng Itang Realty Corporation ayon kay Nani Rudy at mga residente 2 beses nang binasura ang kaso kaya itinuturi nilang illegal ang demolition. Sa ngayon, patuloy na tinangka. Pangatlong attempt kanina ay binomba bombero. Ito mga nakabalik. Hindi pa rin natinag, hindi nila nabuksan ang pinaka-gate hanggang sa paghagis ng buga ng fire extinguisher. Fire extinguisher ang mga residente. Kaya nagpulasan yung mga polis at ang mga demolition team. Pati ang mga membro ng media ay talagang napakasakit sa ilong. Nang tamaan kami ng mga fire extinguisher na ibinuga ng mga residente dito sa naturang lugar. Sa mga samandaling ito ay humupa ng kaunti pero nandito pa rin ang mga police at demolition team dahil sa ayon kay Raymond ang pinaka-sheriff Raymond Rojas alas 8 ng umaga nang i-release nila yung order at nang hindi pumayag nagbigay sila ng ultimatum na 1 oras. 3 konsehal ang pumigil. Konsehal ng Maynila ang pumigil para wag ituloy ang demolition. Si Konsehal Awisia, si Konsehal Unulim at nakita ko rin si Konsehal Henry Edward Tan ng 2nd District ng Luzon ng Maynila. Dumating din dito si Vice Mayor Yusego. Nakiusap din na wag muna ituloy itong demolition team, itong pag-demolish. Pero pursugido pa rin ang ipatupad ang utote i-demolish itong nasa 100 bahay dito sa May Halige Street sa Tondo, Manila. Para sa DCTV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Hindi naging matagumpay ang masamang pakay ng riding in tandem na nang hablot ng bag sa Antipolo sa Rizal. Bigla kasing nagsitakbo para tumakas sa mga lalaki nang lapitan ng isa pang motor. Bakit nga kaya nataranta ang mga kawatan? Ang balita tinutukan ni Rose Babiera. Bukod sa kawalan ng awa at masamang intensyon na pangunahing mga kaugalian na kadikit ng mga magnanakaw, tapang at lakas ng loob ang kadalasang ginagamit sa paglalarawan sa mga kawatan. Ang gawain kasi na ito hindi nagagawa ng walang tibay ng sikmura.
Pero ibang naging takbo ng plano ng riding in tandem sa Antipolo Rizal na hindi naging matagumpay sa kanilang masamang pakay. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang lalaki na sakay ng isang motor, dala ang ninakaw umano nilang bag. Sa ilang sandali, biglang bumangga ang riding in tandem sa isang tricycle sa gitna ng intersection. At dahil sa insidente, nahulog sa kalsada ang bag na ninakaw ng dalawa. Kita naman na tila nagpanik ang mga suspect na agad-agad na bumangon at sumakay sa motor mula sa kanilang pagkakatumba. Pero tila nadagdagan ang pagkataranta ng dalawa. Nang hintuan sila ng isa pang motor dahilan para dali-dali silang tumakbo palayo. Ayon sa mga saksi, inakala raw ng riding in tandem na pulis na nakasibilyan ang lumapit sa kanilang motor. Kaya umano'y nagmamadali itong tumakas at iniwan na ang bag na dapat sana ay nanakawin. Pati ang motor na kalaunan ay napag-alamang nakaw din. Ayon sa otoridad, naibalik na sa totoong may-ari ang motorsiklo. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang mga suspect. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, bigo si Filipina tennis star Alex Ayala na makuha ang panalo sa pagbubukas ng unang round ng French Open Women's Singles. Para sa detalye, narito si Matchpoint Millie Borja. Nabigo ang Filipina tennis ace na si Alex Ayala kontra kay Emiliana Arango ng Colombia sa unang round ng 2025 French Open Women's Singles noong linggo. Nakabalik si Ayala sa ikalawang set matapos ang 3-2 na lamang bago ipagpaliban ang laban dahil sa ulan. Sa kabila nito, nanaig pa rin ang Colombian sa deciding set. Ito ang kauna-unahang paglahok ni Ayala sa main draw ng French Open Women's Singles. Sa kasalukuyan, nasa ika-70 pwesto si Ayala sa world rankings at sasabak pa sa doubles tournament kasama si Renata Zarazua ng Mexico sa Miyerkules. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Jewel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.